parang aabay lang at feel nga ang hawak na bulaklak. Charis. For today's vlog, gabi na nga kami pupunta sa puntod ng aming mga mahal sa buhay dahil kanina nga sobra ang init. Umorder na nga rin pala ako ng bulaklak na dadalhin ko sa puntod at ayan, naglalakad na nga ako papunta kila kuya dahil nga sasabay ako sa kanila. Hindi na nga ako nagpahatid kay Daddy Boss dahil malapit lang din naman ito sa amin at kayang-kaya kong lakarin. Fast forward, kasama ko na nga ang aking kuya at ang aking hipag at ayan nga, inabutan na nga kami ng traffic. Mabuti na lang din talaga at kayang-kaya naming makasingit dahil motor nga ang aming gamit. Dito nga ang aming tungo sa may Bambang Cemetery at dito nga kasi nakahimlay ang aming mga mahal sa buhay. Pagdating nga namin dito, yung iba nga pauwi na at meron pa rin namang nagstay kahit nga medyo gabi na. Napansin ko lang ngayon, hindi ganun ka-crowded at ayan nga pagkapasok namin dito, maluwag na maluwag pa rin talaga yung daan. Pagkarating nga namin, una naming pinuntahan itong si Tito Anto dahil siya yung una naming madadaanan. Dinalaw ko na nga siya kasi ako nga yung madalas niyang dalawin sa panaginip. Naabutan nga rin namin dito si Tita Emma na nagbabantay kaya ayan, sabi ko sa kanya, sama siya sa video. After naman nun, dito na nga kami dumiretso sa puntod ng aming papa. Yes po, matagal na pong namayapa ang aming tatay at wala rin talaga akong masyadong maalala sa kanya dahil 2 years old pa lang ako nung nawala siya. Nauna na rin pala dito yung kapatid ko at mama ko na nasa likuran ko na grabe naman ang pormahan, naka-skirt at crop top pa talaga, Diyos me. Grabe, 31 years na pala kaming walang tatay at sayang lang din talaga dahil hindi namin siya kasama habang lumalaki kami. Pero sabi nga, hindi natin hawak ang buhay natin at eto nga ang nakatadhana sa aming magkakapatid. Kasama rin pala ni Papa nakalibing dito ang aming lola at magkasama na nga rin sila sa kabilang buhay. Nagstay nga lang din kami saglit tapos maya-maya umaambo na nga kaya sabi namin pupunta na nga kami sa next naming dadalawin. Dahil nandito na nga rin kami, bibisitahin na rin namin ang best friend ni Kuya nung elementary kami at naging kaklase din namin. Medyo nagkandaligaw-ligaw nga kami ng very slight dahil medyo nahirapan nga kaming hanapin. Nandito pala sa maliit na eskinita yun matatagpuan at ayan nga, nandito na nga rin kami sa kanyang puntod. Kapag nagagawi nga daw siya dito sa sementeryo, hindi niya nakakalimutang dalawin itong kanyang best friend. Noong mga bata pa kasi kami, silang dalawa din talaga yung madalas na magkasama. Nagtulos lang din talaga kami ng kandila tapos umalis na rin kami dahil pupunta pa kami sa sementeryo sa bayan. Ayan nga at medyo lumalakas na nga rin ang patak ng ulan ng mga oras na to. Fast forward, nakarating na nga kami dito sa may bayan at ang lolo naman namin ang aming pupuntahan. Medyo bandang dulo pa nga siya kaya medyo nakakatakot na rin at wala na nga rin kasing ganong tao. Bali dito nga yung puntod ng aming lolo at ayan nga umuulan kaya hindi na rin kami nakapagtulos ng kandila. Sabi ni mama sa bahay na nga lang din daw kami magtulos ng kandila kasi nga mababasa lang din kaya umuwi na rin kami agad. Wala na nga rin kasing katao-tao dito kaya medyo nakakatakot na rin. Naglolokohan pa nga kami dito, baka ako may biglang humawak sa mga paa nila habang naglalakad. Buti nga paglabas namin meron kaming nakasabayan kaya ayan at sinundan na lang din namin sila. Tapos habang naglalakad nga kami papalabas, ayan at may nakita nga kaming mga bata na kumukuha nga ng mga lusaw na kandila. Pwede kasi yung ipagbenta ng per kilo kaya ayan yung mga bata na yan nakakatuwa at dumidiskarte din para magkaroon ng sariling pera. Hindi man kami nagtagal sa pagbisita pero mananatili naman sila sa aming mga alaala. O siya, yun lang. Thanks for watching.